Root crops ang ikalawang pagkain ng mga Pilipino maliban sa bigas. At ang mga Pilipino ay mahilig gumawa ng mga kakanin o mas kilala sa tawag na lutong bahay. Kabilang na dito ang tinatawag na kamuting kahoy o maraming kakanin ang pwedeng magawa dito. Sa probinsya ng Samar, ito ay tinatawag na bilanghoy. At isa sa tradisyonal na ginagawang kakanin ng mga taga-probinsya ang tinatawag na puto kamuting kahoy o puto bilanghoy. Sa bayan ng Gandara, bawat linggo dito ay nagkakaroon ng tinatawag na tabo. Isang tradisyonal na pagpapalitan ng mga produkto ng mga tao at sila ay may binibentang mga gulay, prutas, root crops at marami pang iba. Ang tabo o mas kilala sa tawag na pagpapalitan ng mga produkto, dito sa kalsadang ito ay nagtatagpo ang mga mamimili at nagtitinda. Kapansin-pansin na maraming root crops at mga gulay ang mga ibinebenta ng mga tao sa kalsadang ito. Maraming kamuting kahoy at kamote ang nakahilera dito. Kaya may mga taong ginagawang produkto ang kanilang paninda, ginagawang kakanin at muling ibebenta dito sa kalsada. Sa Barangay 14 de Agosto ng Gandara, nakilala ko ang isang babaeng gumagawa ng puto bilanghoy o mas kilala sa tawag na puto kamuting kahoy. Sa tahanan na ito ay nakilala ko si Ate Lilibet Casalhay na mahigit 1 taon nang gumagawa ng kakaning puto. Araw ng linggo, may nag-order sa kanya ng kakaning puto. Sakto ito dahil may isang taong nagbenta sa kanya ng isang sakong kamuting kahoy na nagkakahalaga ng 600 pesos ang isang sako. Kung noon, ang isang sako ay nabibili sa halagang 900, ngayon mas bumaba ito sa halagang 600. Kung maraming order ang kailangang gawin, madaling araw pa lamang ay gumigising na si Ate Lilibet para umpisahan ang kanyang trabaho. Ito ang tinatawag na ilairan, isang plantsadong yerro na binubutas sa pamamagitan ng pako at dito ay pinipino ang laman ng kamuting kahoy. Pwedeng gumamit ng gloves
sa pamamagitan sa pagpipino sa katawan ng kamuting kahoy, ngunit sa dulas at basa ito, maaring dumulas ang iyong hinahawakan. Ang katas o tubig nito ay nagtataglay ng mapait na lasa, kaya para matanggal ito, kailangan gumamit ng tela at pigain para matanggal ang natitirang tubig. Matapos magkudkod ng niyog, nagsindi na ito sa kalan gamit ang panggatong na uling. At ang isang bagay na ito ay dito niya niluluto ang kanyang kakanin. At ang kanyang kinudkod na niyog ay niluto at ito ay tinatawag na konserba, palaman, dagdag pampalasa sa kakaning kamuting kahoy. Matapos pigain, naging tuyo na ang mga ito. Kaya't kailangang mano-manong pinuhin ulit sa pamamagitan ng kamay, sa gayon ay magpatuloy na sa ikalawang proseso. Sagpo ang tawag sa kamuting kahoy na inidid sa bunganga ng bakal na ito. Layunin para hindi basta-bastang makasingaw ang idit ng kumukulong tubig palabas sa bakal. Kung ang karamihang gumagawa ay gumagamit ng coconut shell sa pagluluto ng kakanin, si Ate Lilibet, ang kanyang ginagamit ay ang plastik ng margarine. At ayon sa kanya, mas mabilis daw maluto kapag ito ang kanyang ginagamit. Bawat plastik ng margarine ay isa-isang inilalagay sa ibabaw ng malaking lata. At hindi aabot ng 5 minuto, luto na ang mga ito. Habang abala ito sa pagluluto ng kakanin, may isang babaeng nakatuka sa pagtitinda ng kanyang puto sa tabo. Adi nga niyang gintimbang insakto na adi kuno sa kakilo. 100. Itong 120. Ma'am, bakit po ito bilanghoy? Favorite kasi ng mother namin eh. Favorite ito. Lagi ito hinahanap lagi po. dahil syempre, ang benefits ng bilanghoy naman.
At nung maubos ang kanyang paninda, bumalik na ito sa kanyang amo para i-remit ang kanyang kinita. Onera, marimit na akay na ba ngayon ito marimit? Yung puto bilang hui po, 10 yung benta ko, tapos kumikita ako ng 1,000. Yung 1,000, may kahati naman ako ng 300, tapos yung 700, doon naman sa amo ko. Mula dito sa bayan ng Gandara, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Explore and Docu Network.